ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, may nangyari sa amin noong last, I think last Monday. So, Tuesday pala yun. Ang asawa ko ay nag-start na sa resto, kaya salamat sa Panginoon dahil kahit konting oras lang, talagang napakabait ng Panginoon, talagang totoo ang mga sinabi niya na ganun kasi ang nangyari. Before na, when he come, nag-pray ako na sabi ko, Lord, papuntahin mo dito para matulungan ako at magtrabaho ko dito. Alam niyo, nung may sa akin, pinakita ng Panginoon na magkakaroon siya ng trabaho. At hindi lang isa, marami. Yun ang pinakita niya. Nung nandito na siya, parang nagdududa ako sa sinabi niya. Kaya kung minsan sa mga sinasabi ng Panginoon, dapat natin panghawakan. Yun ang mali sa akin. Kasi parang, paano? Kasi kung minsan nakikita ko sa asawa ko na parang so sabi ko, Panginoon, sorry. Nag-sorry ako talaga sa Panginoon. Na parang alangan ako sa ko. Yung pala, yung pag-aalinlangan sa mga bagay na pinakita ng Panginoon, dapat natin panghahawakan. Alam niyo, binalik ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, forgive me. And trinay ko na ako sa Panginoon, will power my heart talaga na sabi ko, ibabalik mo yung sinabi mo sa akin. So, totoo yun. At nandun ako noong August, sa bakasyonan, may amo na isa. Nasabi niya, gusto niya kami, pero sa Cadiz. Kaya Lord, sabi, nag-struggle ako dahil gusto ang asawa ko dahil matrimonyo yun. Ang sahod, okay lang sa amin, basta magkasama kami 650 ang bawat isa. So nag-oo ako, sabi ko ganun, oo, antayin mo kami hanggang September 15 dahil sinabi ko na kung makapag-antay ng 15, mag-oo ako. So August pa rin yung July, I think 15. So inantay niya po kami dahil sa papel ng asawa ko, yun ang reason. Sa pagbalik ko ng Madrid, yun pala nakita ko na mali dahil nung second na pag namin sa papel ng asawa ko, hindi pala hindi okay. So sa 70 na naman, kaya tinawagan ko sa senyora, hindi pwede. Siya, parang gusto pa rin niya kami. Pero ang inaano ko kasi, gusto ko dito sa Madrid. Dahil sabi ko, Lord, kung aalis ako, paano na ang mga ministry na sinasabi mo sa akin at paano ako magagamit doon? Yun ang nasa isipan ko. I'm struggle for that. I've been praying all day and night. Doon ko nalaman na totoo pala ang mga sinasabi niya. Alam niyo, kung panghawakan natin ang mga sinasabi ng Panginoon, ibibigay niya. Amen. Amen. Last other day, we've been there, a matrimonio interview. And I was, thanks God, dahil sinabi ng Panginoon, I will call you this day. So ngayon, tatawagan niya kami. Alam ko ng Panginoon, ibibigay niya yun dahil yun ang desire namin ng mag-asawa. So ngayon na, nagpapasalamat na ako sa Panginoon dahil napakabait niya. Nung nangyari, na-hospital ang aking asawa sa emergency dahil hindi ko alam na anong ginagawa ko ngayon, may trabaho pa ako. Pero alam niyo, napakabait ng Panginoon yung amo ko. Sabi niya, just okay, just come. You will just go with your husband. Napakabait ng Panginoon. Nagtawag ako sa mga pastors natin. Thank you for your prayer dahil na-examine siya. Wala siyang sakit na nakita nila. Malsinta. Sabi niya yung parang may lang siya kabago kaya sabi ko, Lord, please, nandyan na sila ng 2 o'clock. Kailangan ko magtrabaho. Nahihiya po ako kahit okay lang sa amo. Para yung sarili natin, trabaho natin yon. Kaya sabi ko, Lord, please. At 2 o'clock result, 12 o'clock nandyan na lahat ng result. Sabi ng doktor, wala. Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang pinag-pray nyo kami. Nag-pray kami talaga sa asawa ko. And thank you, Lord, sa mga pagpapala na binibigay ng Panginoon. Maraming salamat. Good morning po. Kaninang madaling araw po, nanalangin po kami ni Sister Cheryl. Pero sa panalangin po, bigla po may nakita po ako sa aking panalangin na sa church, it's a lion.
Pero yung layon na yung nakita ko, napakabait na layon, no? Na nakuha na nandito siya na nakaupo na nagmamasid. Subalit yung kanyang buntot ay gumagalaw. Ngayon, sabi ko nga, sasabihin ko ba ito sa church, pero kanina, baka rin naman madaling araw, hindi ako basta-basta makatulog, so nagkinig ako ng doon nagbasa ako ng Biblia na mayroong voice, yung may speaker, parang inuudsok na sabi na kinakailangan kong sabihin kung ano yung nakita ko. Actually, sa aming panalangin sa kaninang madaling araw, ang nakita ko kanina kasi, parang ang daming may nag-struggle, no? So, pero yung mukha ng leon, napakaamo, napakabait, tumitingin siya, parang kung naghihintay lang siya na parang kausapin mo siya na kakaibang leon na hindi ko alam kung ibig sabihin ng leon. Kakaibang leon na parang hinihintay ka na lumapit ka, magsabi ka sa kanya, kausapin mo siya, or lapitan mo siya, ganon. Ngayon, ang prayer ko kaninang madaling araw, kung bakit supposed to be si Sister Sherry lang ipapanalangin ko, biglang pumasok kasi doon yung panalangin sa church na hindi ko inaasahan bakit kinakailangan kong ipanalangin ng church. No? Na kinakailangan ipanalangin ng mga kapatiran sa church. So, parang may nag-uudyok sa akin na hindi ko maintindihan ng mensahe kung anong ibig niya sabihin sa mensahe. Subalit, sabi ko, hindi ako maduduwag na aharap sa mga kapatiran na sasabihin ko man na kung gusto niya sabihin sa akin na ano man yung pinagdaraanan natin sa oras na to, kung may karamdaman ka man, you are healed. Sabi niya. At kung meron ka mang daladalahin na mabigat sa puso mo, huwag kang matakot, lumapit ka sa Kanya. Come to me. Sabi niya, lumapit ka. At ang naintindihan ko doon is the word na rest. Kapahingaan. No? Ibig sabihin, dapat meron tayo, kahit ano man ang kapakuran natin, mayroon tayong kapahingaan, na yung kapahingaan na yon ay sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin na anumang bigat yan, anumang daladalahin natin na pinagdaraanan, mga bagay na hindi natin mabitawan, I think it's nakikiusap ang Panginoon na nandito lang ako, lumapit kayo, nandito lang ako. Actually, kanina sa praise and worship, nandun na naman. Kaya naiyak ako kanina kasi nararamdaman ko na mayroong leon. May leon. Kaya kanina sabi ko, andito na naman, kaya kinakailangan sabihin ko na. Kaya tinanong ko si Pastor Romero, is it okay na pwede ko bang sabihin ito? Sabi niya, sabihin mo. Ngayon, mga kapatid, alam naman natin na nasa last days na talaga tayo. So, kinakailangan na kumilos na po tayo, anuman po yung meron sa puso na, sa katauhan natin na dapat natin i-release po natin. At doon po sa, naramdaman ko po kasi nag-pray po kami about healing, naramdaman ko po yung kasagutan ng healing na talagang you are healed, magtiwala ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. At anumang kabigatan na meron kang kabigatan man sa pamilya, kung may problema ka sa pamilya, problema ka sa financial, o namang problema yan, ilapit mo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Panginoon. Yun lang po ang gusto kong ipabatid sa akin ng Panginoon na huwag po tayong maglaro-laro. Amen. Binabalik ko po papuri sa Panginoon. Amen. Praise God. First of all, Merry Christmas. May pera na, di ba? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa bakasyon namin sa Pilipinas ni Jehan. Nagpapasalamat ako kasi we raise up a young missionary, si Jehan.
Kasi hindi ko po ini-expect na nung nandun kami, ang bilis niyang nakapag-adjust na parang sa travel namin, talagang natulog lang siya all the way hanggang sa Pilipinas. Pagsakay ng motor, tricycle, lahat ng sinakyan namin tulog siya kasi nahihilo. Kaya itutulog na lang niya yung hilo. So talagang napakabait niya sa biyahe, pero sa stopover, fatal. Pero talaga pong tuwang-tuwa ako kasi God has given me the opportunity to care for my mom kasi talaga pong napakahirap ng situation niya. Nakita ko po dun yung sacrifice ng kapatid kong Pilay. May kapatid po kasi akong babae na Pilay. Tapos sabi ko, doon ka na lang sa bahay tumira at alagaan si Inang. Kasi halos lahat ng mga kapatid ko may pamilya na sila at hindi nila kayang i-give up yung bahay nila na iiwanan. So sabi ko, since nasisira na yung bahay mo, doon ka na sa bahay natin, sabi ko. So pumunta siya doon and naawa talaga ako sa kalagayan niya kasi yung sa 25 days na pag-alaga ko sa kanya, talagang umiiyak ako araw-araw kasi nakikita ko yung sacrifice ng kapatid ko, yung pagpapalit ng diapers, paliligo, lahat, talagang hindi madali. Sabi ko nga, hindi pala madali yung mag-alaga sa mga matatanda. Kailangan mo talagang magkaroon ng puso na malaki para sa kanila, para magawa yun. And I'm so amazed by the life ng daughter ko kasi tuwing kainan ng mother ko, nakikipagagawan siya sa pinggan at kutsara, siya yung nagpapakain sa nanay ko. At talagang sabi ko, may ano nga ako kasi pag nakakita siya noon ng mga matatanda dito, sinasabi niya, Mumo. So sabi ko, Lord, baka matakot yung bata sa nanay ko. Pero alam niyo mga kapatid, pagdating namin doon, niyakap niya yung nanay ko na parang kilala na niya talaga. Sabi ko, iba talaga pag family mo. Tapos lagi lang siyang nakayakap doon. And sabi nga ng nanay ko, sa lahat ng mga apo ko, yung pang pinakabata talagang nagsubo sa akin. Kahit isa, walang nagsubo sa kanya maliban yung apo daw niyang pinakamaliit. So sabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakatulong ang church na ito sa pagkakaroon ng ganung karakter ni Jian. And nagpapasalamat din ako sa provision ng Panginoon kasi nga we went back home with a little money. Pero sabi ko, maliit o malaki, magkakasya pa rin. So praise God, na-stretch man yung budget. Sabi ko, hindi ko naramdaman yung kakulangan doon kasi yung blessing ng Panginoon, talagang yung mga kapatid ko, doon lang talaga yung time na nag-holiday ako na sabi ko, I want miss this opportunity para masabi nila kung gaano namin na-appreciate yung parents namin. So, yung last weekend namin doon, we went to a resort, nag-swimming kami, lahat lang ng family ko, mga apo lahat. So, mostly mga family members lang ang nandun. So, nagpapasalamat ako sa opportunity na binigay na yun ng Panginoon para ma-share ko ang gospel. And at the same time, ma-appreciate namin yung mother ko. And just this morning, tumawag po ako doon sa amin. Hindi ko po inaasahan na yung kapatid ko palang tinatara ko doon, buntis. Yung kapatid ko, Pilay. So, 18 years old, magi-18 years old na ngayong November yung panganay. So, hindi niya ina-expect na 6 months na siyang hindi nire-regla. So, akala niya normal na yun kasi 3 months hindi siya nire-regla. Tapos sa sunod na naman, gano'n na naman. So, parang sabi niya, hindi na ako magpipilis kasi gano'n naman yung regla ko, normal na. Pero yung 6 months na yun, sabi niya, umiiyak siya kanina sa akin. Na sabi niya, Ading, hindi ko alam, sabi niya. Pero nahihirapan ako, hindi ko alam. Kung alam ko lang, sabi niya noon pa, sana nasolusyonan. Sabi ko, ate, hindi pinaalam sa'yo ng Panginoon kaagad-agad na buntis ka dahil ganyan ang pag-iisip mo, sabi ko. So, nagpapasalamat ako during this period na 6 months, iningatan siya ng Panginoon kasi sa dami po ng mga labahin sa bahay, talagang ako mismo naglalaban na din doon na sabi ko nga hindi ito bakasyon, sabi ko. Tapos awang-awa siya, sabi niya, sa abroad, pagod ka na nga, tapos dito, ganyan pa. So sabi ko, walang ano dito, sabi ko pare-pareho lang din tayong nahihirapan, sabi ko, pero at the same time, pareho-pareho din na yung lakas na binibigay ng Panginoon ang binibigay niya sa atin. So, iniisip ko pa lang kanina yung situation niya, kasi hindi talaga halatang buntis siya dahil hindi malaki ang tiyan niya. So, nung sumakit lang daw yung balakang niya, pupunta na siya sa
pinsan namin, sabi niya, hilutin mo ako. Pero sabi ng pinsan ko, hindi kita pwedeng hilutin. Pumunta ka sa doktor kasi buntis ka. Sa tingin ko, manganganak ka na by December. So talagang iyak siya ng iyak nung pumunta siya doon sa doktor. Sabi niya, isa-ilang check-up mo na to. Sabi niya, first time. Tapos talagang na-amaze ako doon sa pag-iingat ng Panginoon sa kanya kasi sobrang dami ng labahin, nagluluto. May dalawa pa akong pamangkin ngayon na nakatira doon sa amin na elementary. So, tapos ngayon siya pa sa nanay ko. So, talagang sabi ko, Lord, kung ako lang yun, hindi ko kaya. Sabi ko, hindi pa ako disabled. Sabi ko ganyan. Pero Lord, palakasin mo po siya. Ikaw po yung mag-alaga sa kanya. Yun na lang talaga ang prayer ko. At sabi ko nga kung kailangan kumuha ng labandera, sabi ko kumuha ka para hindi ka mahirapan. But all in all, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ginawa niya sa family namin kasi ngayon lang kami nagkaroon ng kumbaga, yung nagkaroon ng open heart sa bawat isa, nagsabi ng mga problema sa bawat isa. So, I thank God for these 25 days na binigay niya sa amin, sa akin, para makasama yung family ko at talagang kung ang Diyos ang gumalaw, walang imposible. And nagpapasalamat din ako sa ginawa niya sa local church namin doon kasi nung umalis po ako 2011, parang kami-kami na lang doon. Nagulat po ako pagdating ko, puno po yung church at saka may mga member na kaming galing sa kabilang barrio. Sabi ko, hindi ko na kilala pastor and I'm so amazed doon sa drummer namin na 9 years old. Sabi ko, pag nagpi-play na siya, sabi ko, ala, para akong nasa concert. Sabi ko, ganun kasi gitara lang at saka drum. Pero amazing talaga yung ginagawa ng Panginoon doon sa local church namin doon. At yung last Sunday namin, nagkaroon kami ng dawn service. Madaling araw po, talagang 5 o'clock in the morning. Nagkaroon kami. And outpouring yung blessing ng Panginoon kasi umulan. Tapos nung tapos na yung service, tumigil na rin ang ulan. So sabi ko, talagang napakabait ng Panginoon. At ibinabalik ko po lahat ng papurit ko sa salamat sa Panginoon. Ito sa taas. Tabi tayo. Unang-una, napapasalamat ako sa Panginoon kasi nakabalik na kami. Galing bakasyon. Walang dinaramdam na sakit. Namating kami sa battery ng matiwasay, malakas, malusog. Gusto ko lang i-share nung galing kami kasi ng Carmelia. Pagdating namin dito sa Madrid, na naginip ako ng kapatid na hindi ko inaasahan. At ito yung sinasabi nilang kailangan mo nang mamili kay Satanas o sa Panginoon. Kasi nagkaroon ako ng panaginip na kung saan doon makikita yung mga tunay na Kristiyano. Nangyari ito kasi, di ba, uso na sa Facebook yung mga natatatakan ng 666, Nenjikan. Ito na panaginipan ko mga kapatid na isa ako sa mga natatakan. Yeah? Isa ako sa mga natatakan. Pero ang nakakalungkot, marami akong nakita na halos buong taga-church kasama ko. Kitang-kita ko, tandang-tanda ko ang mga pagmumukha na kasama ko buong sa ilalim ng lupa. Nasa ilalim po kami ng lupa. Tapos, so ibig sabihin, mga leaders pa, mga kapatid. Mga leaders pa. Ito yung kumbaga, hindi mapalagay yung pakiramdam ko sa panaginip ko kasi sinisisi ko yung mga leaders. Bakit nyo hinayaan na pumunta tayo dito? Bakit nyo hinayaan na magkaroon tayo ng ganito? Nandito tayo sa loob ng lupa. So ibig sabihin, yung mga leaders daw, huwag ka talagang maingay. Yun daw ang nasabi nila. Yung mga kapatiran, talagang nag-hysterical na sila. So ibig sabihin, ako natatakan, gusto kong kumawala kasi sobrang dilim sa ilalim ng lupa. Na bawat galaw ko daw, may parang sensor siya na paglabas mo sa pinto, tutunog yung pinto.
So, ibig sabihin, kontrol tayo ng kaaway. Yun yung na-share namin, napag-share namin ng linggo. So, ibig sabihin, kinakailangan lumabas ako doon kasi nangyari yung puntong gusto kong tumakas at naging biglang palapit daw ako ng palapit sa pintuan kasi nasa ilalim na kami ng lupa. Hindi tumunog yung pintuan. Tsaka nakapasok ako sa elevator hanggang sa taas. Ibig sabihin, nakalabas ako. Pagdating ko daw sa taas, nakita ko na yung liwanag na nandoon yung mga kapatiran na isa na rin sa mga natatakan na nagbabantay doon mismo sa pintuan. So, ibig sabihin, kasama na sila. Tapos, nung paglabas ko daw, may takot ako kasi baka pag tumunog, huli na naman ako, pabalik sa loob. So, ibig sabihin, nakalabas ako doon. Tapos, sininyasan ko na lang daw yung mga kapatid na, "Shh, huwag kayong maingay." Tapos, pagdating ko daw sa pintuan palabas, tumakbo na ako. Ngayon, pagdating ko sa labas, pinaghahanap na lahat ng mga Kristiyano na naniniwala. Kasi sabi ng bayaw ko, yung asawa ni Mrs., sabi niya, "Magpatatak ka na kasi bayaw, para wala ng problema." Yun ang sabi niya. So, ibig sabihin, ang tagal-tagal kong nagtago. Nagtago talaga ako. Lahat daw ng dito na sa ibabaw, talagang hinuhuli na talaga. Tapos, ito yung revelasyon kasi, yung pala naniwala ko na hindi lahat ng Kristiyano na nag-aatin sa Diyos. Hindi siya totoo. So, ibig sabihin, ito ay warning, paalala sa mga kapatiran na naglalaro pa sa kanilang pananampalataya. So, may kukwenta ako, kunti lang. May naalala ko yung ganito ng pastor namin sa Pilipinas. Isang church na kung saan ang daming tao, libo-libong tao ang nagpupuri sa Panginoon. So, ibig sabihin, pero alam na nila na pag ikaw ay claim mong Kristiyano ka, papatayin ka. So, ibig sabihin, nasa ilalim sila. Ngayon, sinugod sila ng mga sundalo sa loob. Kasi sabi ng pastor, "Kayo ba ay tunay na Kristiyano? Kayo ba ay tunay na tumanggap na sa Panginoon?" Amen! Amen! Puri ng Panginoon! Ganun daw mga sagot nila. So, ibig sabihin, para na sila talagang Kristiyano. Tapos, pagdating ng mga sundalo sa loob, binilangan sila ng 3. Kung ang sino mang totoong Kristiyano, maiwan, at yung mga hindi talagang totoong Kristiyano lumabas. Binilangan sila, kung hindi sila lalabas, patay silang lahat. So, ibig sabihin, isa pa lang daw ang bilang ng sundalo, lumabas na. 4 lang ang naiwan. 5 yung pastor. So, ibig sabihin, paglabas ng mga sinasabi natin hindi Kristiyano, nagiging Kristiyano lang, sabi ng sundalo, "Pastor, ituloy mong mensahe." Yun palang mga sundalo, Kristiyano. So, ibig sabihin, yun ang warning ko sa atin. Huwag na po tayo maglaro sa ating pananampalataya kasi lahat na ng sinyal na naririnig natin na parang bulong-bulong lang, nagiging totoo na. Some countries na talagang pinapatay na isa-isa ang mga Kristiyano. Paano kung isang araw pumunta ang mga sundalo dito at papatay ng Kristiyano? Willing ba tayong pumatay para sa Panginoon? Para kay Kristo. Hindi. Yun ang dapat natin panghawakan at i-claim natin sa lahat ng ating panalangin na tayo'y mapabilang pag-rapture. Para hindi na tayo makaranas ng 7 years tribulation. Purihin ng Panginoon. Salamat. Mas na ito ba? 1 minute lang po. Alam ko na lahat po tayo hindi niyo ako kilala. Si Ate Shani, si Glenn, at saka si Mrs. lang na nakakilala sa akin. Maraming salamat sa Panginoon dahil for a few months, napaka-dry po ako. Yung hindi po ako nagbabasa ng Bible. Kaya nafe-feel ko talaga na there's something sa akin na kailangan mong i-release, kailangan mong
i-channel ang isipan mo dahil hindi na nakakasaya, nakaka-please kay Lord ang ginagawa. So, to God be the glory kasi nung ma-attend ko ako dito sa church na to, na-feel ko talaga ang pagmamahal niyo sa akin, Pastor. Salamat. Bumalik po yung eagerness ko na yung pag-aatin ko po ng Bible study. God strengthened me. Binalik niya yung eagerness ko na mag-serve sa Kanya dahil kapag wala po ako sa piling ng Panginoon, I really lost. Malolos po talaga ako. And then, nagpapasalamat din po ako dahil kahit po, declare po ng doktor na lifetime po akong magtitake ng gamot dahil meron po akong hypothyroid. Dahil yung thyroid glands po natin parang it's just like a butterfly shape. Yung isa po natanggal na po sa akin na hindi na po pwedeng maibalik. So, I'm still blessed pa rin dahil malakas po ako kahit I'm making it for life. To God be the glory. So, God is my healer at God is our healer. Alam ko na I am healed, you are healed, ate. So, panghawakan lang natin ang salita ng Diyos kasi ang tao, ang kanyang promises, it will be failed. But ang Diyos never be failed. So, to God be the glory. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kahit nawalan ako ng trabaho. Pero, praise God, at dahil nagpasok na, tramite ko na ang papers ng aking asawa, yun ang kapalit ng trabaho ko. Kaya praise God.